Ako yung tipo ng empleyado na hindi pinakamatalino, hindi pinakamagaling. Pero ako ang na-promote. Bakit kaya nangyari yun? Ako si Rafael, ordinaryong empleyado sa isang corporate office. Hindi ako honor graduate. Hindi rin ako mabilis mag-solve ng malalaking problema. Kapag may group discussions, may mga kasama akong mabilis magbigay ng sagot. Ako naman, mas mabagal magproseso. May mga panahon na naiisip ko na baka hindi talaga ako para dito. Sa opisina namin, abala ang lahat. May tunog ng keyboard na halos walang tigil. May amoy ng kape na parang parte na ng hangin araw-araw. Kapag may meeting, may mga taong halos laging may sagot agad. Sila yung kinikilala na magaling. Sila yung pinupuri. Samantalang ako, tahimik lang. Pinipili ko munang intindihin bago magsalita. Isang umaga, lumapit si Lino. Kasama ko sa team. Raf, ang bagal mo na naman mag-submit. Unahan na tayo sa next batch, baka isipin nila hindi ka productive. Sabi niya. Oo, ginagawa ko na. Gusto ko lang siguraduhin bago ipasa. Ang sagot ko. Wala akong laban sa bilis ni Lino. Mabilis siya mag-type. Mabilis magsalita. Mabilis magbato ng ideya. At halatang bilib din ng mga boss sa kanya. Kapag nagpapakita siya ng output, mabilis siyang nakakatanggap ng good work. Ako naman, noted. Sa staff pantry may grupo ng mga kasamahan na palaging nagkwekwentuhan tungkol sa hangarin nila na ma-promote. Malaki ang tiwala nila sa abilidad nila. Sinasabi nila na dapat ang mga katulad nila ang umangat dahil sila ang may utak. Kapag naririnig ko yon, medyo sumasakit ang loob ko. Hindi ko alam kung dahil naiinggit ako o natatamaan lang, pero hindi ko maalis ang sarili ko sa pagiging kalmado. Hinahayaan kong matapos ang araw nang hindi ko kailangang patunayan na may kaya ako. Pero isang araw, nagkaroon ng announcement. Magkakaroon daw ng evaluation para sa posisyon ng team lead. Maraming nagtaas ng kilay. Kasama dun si Lino. Dapat akin na yan. Halos lahat ng big projects ako ang frontliner, ang sabi ni Lino. Tumanggo lang ako. Tanggap ko naman. Wala akong dahilan para umasa. Hindi ako stand out, hindi ako malakas magsalita, hindi ako palaging may sagot. Pero may isang bagay na hindi ko napapansin at hindi ko rin napapansin na napapansin ng iba. Natapos ang araw, umuwi ako. Tahimik ang biyahe ko pa uwi. Habang nakaupo ako sa jeep, nakatingin lang ako sa ilaw sa labas. Naglalaro sa isip ko ang katotohanan na siguro hanggang dito lang ako. Ordinaryo, walang kakaiba. At doon nagsimula ang unti-unting pagbabago. Hindi dahil sa talento, kundi sa isang bagay na hindi ko inaakalang importante pala. Kinabukasan, dumating ang malaki at magulong project. Maraming kailangang i-track, maraming reports, maraming updates. Kulang ang oras, kulang ang tao, lahat nagkakandara pa. Si Lino, mabilis pa rin. Siya agad ang nanguna. Ako na uli hawak ng core tasks. Kaya ko naman, ang sabi niya. Pinabayaan siya ng manager. Kilala siyang magaling. Walang pumalag. Ako naman, binigay sa akin ng mga routine tasks. Yung mga paulit-ulit. Yung madalas tinatamad gawin ng iba. Simple, oo. Pero masakit ding isipin minsan na parang wala kang malaking part. Sa unang linggo, maayos lahat. Si Lino ay parang makina. Ako naman, tahimik lang sa gilid. Iniisa-isa mga small tasks. Nililinis, pinapakinis, iniisa-isa ko ang datos, inaayos ko sa folders, ina-update ko lahat ng kailangang i-update. Hindi mabilis, pero sigurado. Nang pumasok ang ikalawang linggo, nagsimula na ang gulo. Ang bilis ni Lino minsan nagiging kasiraan. May mga mali siya sa amin na daling reports. May mga hindi na-update sa documents. Nasisira ang daloy. May mga reklamo na galing sa ibang department. Isang gabi, late kami sa office. Kami lang dalawang natira. May missing data dito sa reports mo. Dito, tsaka dito. Sabi ko, siguro na-overlook ko lang. Submit na natin bukas. Wala na akong gana. Sagot niya. Tahimig ako. Ako naman ang nagstay. Hindi dahil gusto kong ipakita na masipag ako, kundi dahil kapag hinayaan naming mali, papasa iyon sa mali.
at may masasabit. Habang inaayos ko ang mga naiwang details, naramdaman ko ang bigat sa likod ko. Pagod na ako pero kaya ko pa. Hindi dahil magaling ako, kundi dahil sanay ako magtiyaga. Araw-araw ganito, habang ang iba abala sa pagpapakita ng brilliance, ako abala sa consistency. Hindi ito kapansin-pansin. Walang pumapalakpak sa pagsunod sa tamang proseso. Walang naghihiyawan para sa maayos at tahimik na trabaho. Pero mapapansin kapag hindi nagawa. At kapag may sumalo, alam ng mga nakakita. Sa third week, nagpa-meeting ang manager. Mabigat ang tono niya. May mga gaps sa main reports. Kailangan nating malaman kung saan nangyayari ang lapses. Sabi ng manager. Tahimik ang lahat. Alam ng lahat kung saan yun galing, pero walang nagsalita. Tumingin ang manager sa akin. Rafael, napansin ko consistent ang documentation mo. Maayos ang timeline at tracking. I-walk through mo kami sa ginawa mo. Sabi niya na pagtawag sa akin. Kinabahan ako. Hindi ito usual sa akin. Hindi ako palaging pinapasalita. Tumayo ako. Maingat, maayos. Ipinakita ko ang proseso ko. Hindi mabilis, hindi magarbo, pero pulido at malinaw. Tahimik ang sala pagkatapos. Hindi ko iniisip na iyon ang magiging dahilan ng pagbabago. Pero iyon pala ang punto ng nagpihit ng direksyon ng tingin nila sa akin. Hindi dahil sa galing, kundi dahil sa disiplina. Pagkatapos ng meeting, iba ang naging tono ng mamang araw. Hindi ako biglang naging bida. Hindi rin ako naging sentro ng papuri. Pero may nagbago sa kung paano nila ako tinitignan. Si manager lumapit sa akin. Rafael, gusto kong ikaw ang mag-oversee ng documentation alignment for the project. Ayusin mo ang flow. Ikaw ang bahala sa consistency. Ang sabi niya. Tumango ako. Hindi ito glamour. Hindi ito big title. Pero may tiyak na halaga. Day by day, ginawa ko ang trabaho ko nang pareho pa rin ang approach. Gising ng maaga. Pasok ng hindi nagmamadali. Trabaho ng may tamang pace. Hindi naghahabol ng recognition. Hindi nagmamadali para nang makapagsabi na tapos na. Kapag may meeting, hindi ako yung unang sumasagot. Pero kapag ako ang nagsalita, nakatingin sila. Hindi dahil sa taas ang boses, kundi dahil may laman ang sinasabi ko. Matatag, buo, hindi pa bigla-bigla. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng files, lumapit si Lino. Raf, nauuna ka pala, ang sabi ni Lino. Simple ang tono niya. Hindi mayabang, hindi ring galit. May paghanga na hindi niya kailangang sabihin ng diretsyo. Hindi naman, ginawa ko lang yung kayang gawin, ang sagot ko. Tumango siya. Pero ikaw naman yung napansin, ang sagot niya. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan. Dumating ang evaluation. May interview panel, may review ng performance logs, may assessment ng mga nakaraang buwan. Hindi ako kabado. May konting kaba, syempre, tao lang. Pero hindi ako takot. Dahil wala akong linundag. Lahat ng hakbang ko, pantay. Pareho ang bigat. Sa interview, tinanong ako ng head. Bakit sa tingin mo ikaw ang dapat maging team lead? Ang tanong ng head. Matagal ako bago sumagot. Hindi dahil hindi ko alam, kundi dahil isinasaalang-alang ko ang bawat salita. Hindi ako pinakamagaling pero kaya kong magbigay ng direksyon na matatag at pare-pareho. Ang grupo hindi lang tumatakbo sa bilis. Tumatakbo rin ito sa pacing at consistency. Kung maaalagaan ang daloy, mas tatagal ang lakas. Ang mahaba kong naisagot. Tahimik sila. Wala akong pabibo, wala akong pangako, katotohanan lang. Lumipas ang 2 araw, may announcement. Ako ang na-promote. Hindi ko mapaniwala noong una. Tahimik lang ang reaksyon ko. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagpasikat. Nagpasalamat lang ako. Sa pantry, may bumati, may nakangiti, may nakataas ang kilay. Lahat iyon normal. Si Lino lumapit. Congrats. Hindi ko maakala pero deserve mo naman ang pagbati niya. Hindi ako nagtaas ng ulo. Salamat. Gagawin ko ng maayos ang maikling kong sagot. Pagbalik ko sa desk, tumingin ako saglit sa monitor. Ordinaryong araw, parehong mesa, parehong keyboard, parehong trabaho. Pero may nabago sa akin. Hindi ako naging ibang tao. Ako lang.
pero mas malinaw, mas buo, at mas alam ko na kung saan nanggagaling ang lakas ko. Hindi sa galing, kundi sa disiplina. Ako si Rafael. At kung may natutunan ako sa buong karanasan to, ito yun. Ang mundo ng trabaho ay hindi palaging tungkol sa pinakamabilis o sa pinakamaingay. Hindi rin palaging tungkol sa taong may pinakamatingkad na idea o pinakamagandang presentasyon. May panahon na tila sila ang nauuna. At tama yun. May halaga ang talino at bilis. Pero may isang bagay na hindi madaling mapansin sa simula. Yung kakayahan na magpakita ng pare-parehong kalidad ng trabaho. Yung kakayahan na tiyakin ng paulit-ulit na gawanin. Yung pag-aalaga sa mga detalye. Yung pagrespeto sa proseso. Yung pagpasok sa araw-araw nang hindi hinihingi ang palakpak ng kahit sino. Disiplina. Tahimik siya. Hindi nag-iingay. Hindi nagpapakitang gilas. Hindi naghahanap ng papuri. Pero kapag wala siya, bumabagsak ang lahat. Kapag nandyan siya, kahit hindi mo pansinin, siya ang bumubuo ng pundasyon. Realidad ito na hindi ko agad nakita. Noon, akala ko hindi ako sapat dahil hindi ako stand out. Akala ko hindi ako deserving. Akala ko hanggang gilid lang ako. Pero nalaman ko na ang halaga ng tao hindi nasusukat sa biglaang aliw. Nasusukat ito sa tibay na ipinapakita araw-araw. Disiplina ang nagbigay daan sa akin. Hindi para ipagyabang, kundi para maintindihan na may lugar din para sa mga katulad ko. At kung ikaw man ay dumadaan sa ganitong pakiramdam, huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging pinakamatalino para magtagumpay. Kailangan mo lang maging matatag sa paraan mo. May oras para sa mga tahimik na gumagalaw. At darating ang pagkakataon na mapapansin din yun. Kung nakarelate ka sa kwento ko, baka oras na para pagmasdan mo ang sarili mong ritmo. Hindi mo kailangan makipaghabulan kung saan hindi ka komportable. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang tungkulin mo ng may tamang pag-iingat, respeto at tiyaga. Hindi ito mabilis na daan, pero ito ay matibay at totoo. Kung may kilala kang taong tulad ko noon, i-share mo sa kanya ang video na ito. Baka ito ang sagot sa mga tanong na hindi niya masabi. I-comment mo kung taga saan ka para malaman natin hanggang saan umabot ang video na ito. Huwag mo rin kalimutang i-share para mas marami pang makapanood ng ating video. Maraming salamat sa pakikinig! Let's review the quarterly results and discuss our next steps.